kaya naman ang pwedeng gawin ng Senate President natin para kahit papano to put an end to this and to calm the public? Kasi nagbigay na rin po ng pahayag itong business group na hindi na rin sila natutuwa sa mga nangyayari ngayon. Exactly. I mean, ano dapat And gawin dito ni Senate President Alan Peter Cayetano to prove his worth na talagang yung pagiging Senate President niya, karapat dapat siya dyan sa pwestong yan? isang salita lamang, resign. Sorry wala na ako iba pang maisip. Kasi sa totoo lang, sino bang grupo o organisasyon yung nagsasabing I stand by Alan Peter Cayetano and everything that he's done and that everything was handled very well mula nang nanungkulan siya noong May 11. Wala akong ma-recall na credible na organization. Siyempre may ilang mga individual na nagsasabi ng ganon, pero mas aligned sila politically kay Senator Cayetano. Kasi sa totoo lang, hindi lang mga dating eskwelahan o mga dating kaklase ni Cayetano yung talagang hindi natutuwa sa kanya, gaya ng nabanggit mo, business community, ayaw sa kanya, tapos among many other sectors, ayaw din. Kasi nga hindi natutugunan yung mga problema na kailangang ayusin sana sa Senate floor at saka yung pag-assume niya ng Senate presidency noong May 11, timing na na itatransmit na nung week na yon yung articles of impeachment laban kay Sara Duterte. So pwede niyang sabihin na walang kinalaman yung impeachment pero the telltale signs are there. At saka kahit si Senator Bato de la Rosa in some media interviews, inaamin naman niya na isa yon sa mga agenda nila bilang bahagi ng mayorya at bilang ika-13 boto na pumapabor kay Alan Peter Cayetano. So I think his resignation is in order and what happened yesterday should be a wake-up call na dapat talaga mag-resign na siya at let someone else take over, preferably someone with more credibility and with more authority. May mga ibang pangalan ng nagfo-float na siguro pwede nating pag-usapan yung detalye mamaya, pero wag na siya. Oo. Wag na siya. Okay. Number 1, will he do it? Will he resign? And number 2, I doubt it. Yun na nga po lahat tayo sa tingin natin mukhang di yun ang punta. Kasi kahapon, nung nagsalita si Senate President Alan Peter Cayetano, di ba, iba pa rin yung mga patama doon sa kanya mga kapwa senador, doon sa mga nabanggit niyang ilang mga salita. Pero kayo po, sa nakikita ninyo, kung sakali man, baka naman mali tayo, baka naman mapag-isip-isip ni SP Alan, di ba, na talagang mag-resign na lang siya. Sino po nakikita ninyo na sinasabi niyo po pwedeng pumalit sa kanya? Okay, syempre bilang convener ng Kontradaya, wala kaming openly ine-endorse na maging Senate President or kung sino man na pwedeng humalili. Kaya humihingi ako ng dispensa sa publiko, pero dapat sana kung characteristics man ng Senate President yung pinag-uusapan, dapat as objective. Kumbaga lahat ng tao may biases, pero sino ba sa mga senador yung may track record na to some extent, he or she has risen above personal biases to give way to the sentiments of the majority of the senators o kaya during times na mayorya ng senador gusto ng isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa publiko, sino ba yung may track record na who would put his or her foot down to say na hindi po pwede yan. Sa usapin ng impeachment, dapat mag-proceed ito. No questions asked, no more delaying tactics. So sino ba yung mas qualified na gumawa noon? So that's the big question that should be answered. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.